Have a good day sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa isang episode upang magnilay ng salita ng dakilang lumalang. Tayo po muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Ama na nasa langit, hinihiling namin sa inyo na kami ay linisin sa aming mga karumihan. Pawiin sa aming isipan ang kamangmangan sa iyong mga salita at kalooban. At igawad sa amin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging dalisay at sakdal sa iyong harapan. Luobin din po ninyo na ang mga may sakit ay iyong pagalingin upang mabatid nila na kayo ang dakilang manggagamot sa buhay ng tao. Walang hanggan ninyo kaming pinangangalagaan. Salamat po sa inyong bugtong na anak na si Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin upang kami tubusin sa aming pagkakautang sa kamay ni Satanas. Salamat sa bigay niyang kalayaan sa aming buhay. Sa iyo po ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang unang topic sa ating series na The Prayer Warrior. Ating text buhat sa Ephesians chapter 6 verse 10. Ganito ang nakasaan. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. The life that being connected to Jesus Christ. Yan ang ating pag-uusapang mensahe ng Diyos. Sa buhay pananalangin ay napakahalaga ang ating connectivity kay Jesus upang ang ating mga hihilingin, idudulog, karaingan at pangangailangan sa Diyos ay kanyang marinig at matugunan. Subalit mayroon po siyang prerequisite sa ating kung nais nating pakinggan niya ang ating mga hinaing. Ito ay ang lumakad tayo sa kanyang katuwiran at kabanalan. Sa napakatagal na panahon, ang kanyang bayan ay ibinigay niya ang pamamahala sa mga taong kanyang pinili. Ito ay ang mga propeta, hari at pari upang sila ang maging kinatawan niya sa pamamahala sa sangkatauhan. Ang propeta bilang tagapaghatid ng kanyang salita sa kanyang bayan. Ang hari bilang tagapamahala ng kanyang bayan, tagapagbigay ng kanilang pangangailangan, tagapangalaga ng kanilang katahimikan, tagapagtanggol laban sa kanilang mga kaaway at mananakop. Ang hari din ang nagpapatupad ng mga batas sa lipunan para sa kanilang kaayusan. May kapangyarihan din siyang magparusa sa bawat lumalabag. Mayroon din siyang kapangyarihang humatol at magpatawad. Ang aking mga binanggit ay bahagi lamang ng malawak na kapangyarihan ng isang hari. Hindi na natin iisa-isahin ang iba pang kapangyarihan upang hindi tayo masyadong humaba. Ang pari naman ang inatasan ng Diyos na mga laga sa kanyang bayan sa pagsamba, pag-aalay ng mga handog sa templo, pananalangin sa kanya. Sa lumang tipan, ang mga lipi lamang ni Levi sa pangungun ni Aaron ang pinayagan ng Diyos na gumanap sa tungkulin nito. Hindi sila binigyan ng manang lupain upang maibigay nila sa Diyos ng buo ang kanilang buhay, lakas, panahon at pamilya. Sapagkat sila ang mamamahala sa 12 tribo ng Israel sa pagsamba sa araw ng pamamahinga upang matugunan ng Diyos ang pangangailangan ng mga Levita at ng kanilang pamilya. Inatasan niya ang 12 tribo na magbigay ng ikapu at handog para sa pangangailangan nila at ng templo. Ito po ay aking binanggit sa inyo sapagkat may malaking kaugnayan po ito sa mensaheng ating tatalakayin. Ayon sa nasusulat, Hebreo chapter 1 verse 1 to 3, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. So the life that being connected to Jesus Christ. How important that our lives are being connected to Jesus Christ. Gaano kahalaga na ang ating buhay ay nakaugnay sa Panginoong Hesus. Ayon sa verse 10, Ephesians chapter 6,
Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Sa talatang ito, mababasa natin ang mga salitang magpakatibay, be strong. Pakikipag-isa, yun sa Panginoon. Tulong or help at dakilang kapangyarihan niya, mighty power. Una, pag-usapan natin ang salitang magpakatibay. Sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 10, sa wakas, finally, magpakatibay kayo. Sa English, be fortified. Di natitinag, be strong, magpakatatag. Be courageous, magpakatapang. So pangalawa, sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon. Mark the word pakikipag-isa. Bilang isang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, dapat kilala natin siya. At nakikilala natin siya upang kung anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay na ito, agad natin itong nalalaman na ito'y pinagdaanan niya na bago pa natin ito napagdaanan. Kaya hindi tayo nangangapa sa dilim. Ang pakikipag-isa ay ang ibig sabihin nito na tinatanggap natin ang buo niyang pagkatao ng Panginoong Hesukristo. Ang kanyang hirap na pinagdadaanan from birth to death, mga pasakit ng kanyang mga kaaway, the insecure leaders of societies, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang lahat ng ito ay ang tawag, the Paschal Mystery of Jesus Christ. Ang pangatlong kataga, tulong. Ang tulong na inaasahan ng tao sa Diyos ay sa Panginoong Hesukristo natin makukuha, makakamit o matatagpuan ayon sa Gawa 4:12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Sa ating karamdaman, kahirapan, kawalan, kaapihan, kabiguan, pangamba, takot, kabalisahan, panganib, kaligtasan, at seguridad ay ang Panginoong Hesukristo lamang ang binasbasan ng Amang El Shaddai na tutulong at tutugon sa atin. Yan kung tatanggapin natin ang karapatan na ibibigay niya sa atin ayon sa nasusulat sa John chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang pagsampalataya, pakikiisa natin sa Panginoon ay magiging daan na tayo ay magiging anak ng Diyos. At ayon sa 1 John chapter 3 verse 9 to 10, ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos ang Ama niya. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang sabi, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kitang-kita natin ngayon, kahit may pandemya, ang ibang tao walang pakundangan sa panluloko sa kailang kapwa. Di na natin alam ngayon kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang korupsyon sa PhilHealth at iba pang sangay sa ating pamahalaan at iba pa, ay isa lamang itong halimbawa na sa mundong ito, wala tayong siguradong masasandalan at maaasahan. Salamat na lang sa Panginoong Hesukristo sa pagbibigay niya sa atin ng pag-asa. Siya ang makakatulong sa atin. Sinabi sa John chapter 9 verse 31, alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ngunit kung nais nating pakinggan ng Diyos ang paghingi natin ng tulong sa Kanya, ito po ang dapat nating gawin ayon kay San Lucas, Kabanata 18, talata 3 hanggang 14. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sa verse 14, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y uuwing or umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang publikano na taong makasalanan ay pinakinggan ng Diyos dahil kilala niya or kinilala niya ang kanyang katatayuan sa harapan ng Diyos, na siya
ay namuhay ng napakahabang panahon ng malayo sa Diyos. Sa verse 13, samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang lumapit. Dahil alam niya ang kanyang kalagayan ay hindi karapat-dapat, hindi maayos ang kanyang relasyon sa Diyos. Siya'y nahihiya, kaya ang sabi, hindi man lamang makatingin sa langit. Yan ang epekto ng kasalanan. Hindi siya makatingin ng diretso sa Diyos dahil alam niya na ang Diyos ay banal at siya ay marumi. Ang kasunod, sinisisi niya ang kanyang sarili at ganito ang kanyang ginagawa sa sarili niya, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. Naranasan mo na bang dagukan ang dibdib mo o sarili mo dahil sa iyong maling desisyon o pagkakasala? Dahil dama mo ang bigat nito sa iyong buhay at pagkatao. Ang publikanong ito, nang makita niya na ganito ang kanyang kalagayan, pumaroon siya sa bahay dalanginan at sinabi niya, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." Inamin niya ang kanyang pagkakamali at humingi sa Diyos ng habag. Kaya naman nasabi ng Panginoong Hesukristo sa verse 14, "Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Ang pag-amin natin sa ating mga kahinaan at kakulangan sa buhay sa harapan ng ating Diyos ay hindi isang karuwagan, kundi ito'y isang tamang hakbang upang ikaw ay maging matatag, matiwasay at payapa, sapagkat mararanasan mo ang pagkilos ng iyong dakilang lumalang, sapagkat ang nais niya, ang tao sa kanya ay umasa at magtiwala. Ngayon, alam na natin kung sino ang makakatulong sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. Si Jesus. Pang-apat na salita sa Ephesians chapter 6 verse 10, dakilang kapangyarihan niya. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit, "Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Gawa, Kabanata 1:8. Mga kapatid, Acts chapter 1 verse 8. Ang Espiritong Banal ang kanyang kapangyarihan ang ipagkakaloob sa atin upang maharap natin ang ating mga kaaway na may matatag na pananampalataya sa Kanya. At ito rin ang magtuturo sa atin tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Nasusulat sa unang Juan, Kabanata 2, talata 27. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. Hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. Tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Napakahalaga ng Espiritong Banal sa buhay natin, sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng pangunawa sa mga bagay na espiritual. Kung wala siya sa atin, hindi natin ito mauunawaan na tayo pala'y hindi na alipin ng kasalanan. Karamdaman, bisyo, kawalan, kahirapan, problema, suliranin, kabagabagan o kabalisahan sa buhay na ito. Bagkus pinalaya na tayo ng Panginoong Hesukristo sa ganitong kalagayan. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Pangalawa, dugo. Pangatlo, latay o sugat. Pang-apat, sa mga tinamo niya o tinanggap na parusa. Ang isang alipin noong unang panahon ay makakalaya lamang sa pagkaalipin nito kung mayroon siyang pantubos o di kaya may tumubos sa kanya buwat sa kanyang pagkaalipin. Subalit kung ibang tao ang tutubos nito sa kanya, ito naman ang mag-aalipin sa kanya hanggang sa siya ay pagpapasapasahan lamang. Ganyan po ang kalagayan ng tao hanggat hindi natin ipinapailalim ang ating buhay sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Papalit-palit lang sa tao ang problema, suliranin, kawalan, depression, stress, sakit, kaguluhan, at iba pa, dahil wala kang matibay na masasandalan sa buhay. Maaari mong sabihin sa akin na, "Brother, nananalangin naman ako.
Marunong naman akong lumapit sa Diyos. Hindi ko naman siya nakakalimutan. Ito pong lahat na inyong binanggit sa akin na mga dahilan ay ito rin ang mga dahilan ng mga Pariseo, Skriba, Saduceo, sa sordoti noon. And yet, sobra-sobra nga sila kung manalangin. May kasama pang pag-aayuno. Lagi din sila sa templo. Nagbabasa din sila ng kasulatan. Subalit ang kapangyarihan ng kanilang pananalig sa Diyos ay hindi makita ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 5. 2 Timothy chapter 3, verse 5. Sila'y magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang ganitong mga tao. Ito pa, 2 Timothy 3, 1-4. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, sa binyag na ating tinanggap ay ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesukristo na maging kabahagi tayo sa kanyang pagiging isang propeta, hari at pari, upang matuto tayong magpahayag ng kanyang mga salita, mamahala sa kanyang bayan at nilikha at manalangin para sa kanila. Ngunit kailangan nating taglayin ang kanyang katuwiran upang tayo maging epektibo. Ika nga, the prayer of a righteous is powerful and effective. Sa John chapter 15, verse 16, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang humirang at pumili sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Tandaan po natin ang tagubili na ito ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. How important that our lives are being connected to Jesus Christ. Number 1, we have a power to be strong. May kapangyarihan tayong magpakatatag. So yan kapag konektado tayo sa ating Panginoon. So number 2, we have a courage to spread the gospel. We have a courage to spread the gospel. May tapang tayong magpalaganap ng ebanghelyo. Number 3, how important that our lives are being connected to Jesus Christ. We become a fruitful servants. Magiging mabunga tayong lingkod. Number 4, we will be granted of all our prayers. Tutugunin ang ating mga panalangin. So, maraming salamat po sa inyong panunood. Pagpalain tayo ng ating dakilang lumalang. Sa susunod na episode ay tatalakayin natin ang wearing the armor of God. At huwag nating kalimutang i-share ito sa iba upang sila man ay makakilala sa ating Panginoon, Hesukristo. At mag-subscribe na rin po kayo para ma-update po kayo sa iba pang mga mensahe sa Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.